Ikaw ba isang-ayon dito sa sinasabi ni SP Soto? Hindi nga. Yung pong sinasabi po ni SP Soto, no, iksian ko na lang po ito. Abangan niyo po mamaya po ang ating mas malaliman na pagpapaliwanag po sa isyong ito para ho natin mas maunawaan. Pwede ko po itong i-connect. Bago kami mag-short break at tunghayan po itong isa pang importanteng paksa na gagawin po naman po ang panayan po ni Baby Girl dito. Ito ho, importante itong ating next topic Bago yung controversial na Supreme Court decision. Balikan ko lang ito, girl. Itong isyong ito. Sa totoo lang, mga kapatid, ang hirap po sa ating lipunan na ginagalawan ngayon, mas pasintabi lang po. Marami tayong kaibigan, kakilala, na mismo po nasa dinastiya, di po ba? Pero basically, yung moderate na yan, yun yan eh. You moderate your greed. Greed saan? Hindi lang po sa greed sa material na bagay, sa pera, kung hindi sa power, di ba? Sa totoo lang po, mawalang galang lang kasi hindi po ba? Ito kinakailangan pa natin pagdebatihan ito. Basic na lang yan sa saligang batas nakalagay naman doon. Yung pagbabawal sa political dynasty para po sa pagkakaroon ng equal opportunity sa mga mamamayan na maging lingkod bayan. Pero, kailangan ng enabling law. Pero yung spirit and intent nando doon. So kung magkukusa ka na lang, ano ba hangganan ninyo? Hanggang saan ba? Sorry po, di ba? So, hanggang ilan? Sorry na magkakapatid, na sabay-sabay, na magkakamag-anak, na sabay-sabay. Binoboto naman kami ng tao. Yun nga po, hindi po ba? Hanggang doon na lang ako kasi masakit na ang mga susunod na salita. Hindi po ba mga kapatid? So kasi nga, yung sinasabi po na kagustuhan ng tao sa ilang mga lokalidad, yun din ang problema. Wala na nga lumalaban kasi wala ka ng laban. Wala ka ng laban. Sa kanila na yan maganda naman ang aming, kayo lang ba ang pwedeng magbigay ng kagandahan sa lugar na iyan? Paano naman po yung iba? Ayaw silang iboto ayaw nga silang iboto kasi nga, unang-una, wala silang kapasidad na tapatan ang pera ninyo o ang inyo pong kapit sa lahat ng mga barangay kapitan na inyong sustentado at sa inyong ginagawang pandaraya at pananakot sa mga lugar. Kaya wala nang lalaban. Hindi na ho patas. So definitely po, ito ho, maaari mo nang iugnay ngayon dito sa binabanggit nga kaninang umaga ng aking pong binasa, itong galing ng ICI na ito pong corruption issue ito, ilang lifetimes po ang ating bibilangin bago tayo magkaroon ng pagbabago. Kasi bukas kalawa, yan lahat, party list na yan, Si Kuya, si Ate, si Junior, pati si Inday, party list member na. Wala na silang makuha, pati na si Inday, pinatakbo nila. Hindi po ba? Sila nang lahat doon. So ano po itong polisiya natin? So, negosyo ng malaki ito. Hindi po ba? Nagiging mistulang malaki na pong negosyo ang politika na ang tawag ko naman din nila ay paglilingkod sa bayan. Pinagkaperahan tayo, hindi ba? Imbis na pagsiserbisyo ang iniisip, ang inuuna, pag-iimpok ng pera para sa sarili. At ngayon, pati posisyon sa gobyerno, ipinamamana. At hindi na nahihiya. Dahil kung dati, sunod-sunod, ngayon, sabay-sabay. Dati po manipis, tumaba, ngayon po obese. Dati po butiki, naging tuko, naging bayawak, naging buaya. Ngayon, abay Jurassic. Dinosaur na. Ano pa nga ho ba ang ating pong mga nakikinig ngayon ng mga nagmamaneho ng sasakyan ho nila, naghahatid sa kanilang mga anak, sa kanilang mga misis, mga mister, sa mga naghahanap buhay, patuloy po tayo na maghahanap buhay, kakayod, of course, no, para po sa ating mga pamilya yan, sa ating mga pangangailangan, pero para din po buhayin natin
at pagandahin po ang buhay ng mga leader ng ating pong bayan. At when you speak leader po ng ating bayan, sa lahat po ng sangay ng gobyerno, alam niyo ho yun, hindi ba? Ang gaganda ho ng buhay nila actually, mga komportable po yan, magmula sa mga miyembro ng legislatura, nasa executive, sorry po baka ho may mga nandidiyan po na gusto na mag-resign na kayo. Kung hindi niyo ho gusto yung trabaho ninyo sa executive, di ba? Pero doon din po sa hudikatura, mawalang galang lang, nakakita ka na ba ng mga nasa hudikatura, lalo na po yung mga nasa kataas-taasan yan, sa Supreme Court, Court of Appeals, na naghihirap sa buhay? Palagay ko po naman wala. Hindi ho ba? Although, hindi maitatanggi yung hirap din po ng kanilang trabaho sa sapin ng dami ng mga kaso na dapat nilang ma-resolve. Okay ho naman yun. Ginusto mo yung trabaho na yan. Tama, di ba? Ginusto mo yung trabaho, trabahuhin mo ng maayos. Opo, di po ba? Pero ang atin lang po nga kasi ngayon, dito po sa balitang ito ng muli, no? Deny nila doon sa motion ng Kamara sa naging impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa kanila pong desisyon na ito, kami po mamaya hihingi po ng magpapaliwanag po dito kung sakasakali para mas maintindihan po ninyo. Although, ang sinasabi nga po, may punto naman talaga, no, doon po sa usapin noong initiation. Kasi nga, nung paman din po, sinasabi natin, nung naghain ng impeachment complaint, yung ilang mga grupo, bakit nyo naman ibinudega? Hindi ba? Hindi agad inaksyonan. Yung pala, dinribble nila and naghintay sila nung second mode. Ang sisti po, yung second mode na iyan, inaabot na po ng 20th Congress. So sa maiksing storya, yung pong usapin ng initiation, nalabag na noong pong pang-apat na impeachment complaint na dumaan sa second mode. Papaliwanag pa rin po natin mamaya. Yan, muli, So, assuming nga po na tama po naman po talaga yon. Pero yung po ngayong sinasabi, maging ni Senador Tito Soto, ni SP Soto, na ito po mga kapatid, na desisyon ng kataas-taasang hukuman ay magsisilbing balakid ngayon. Ito ho ngayon ang hirap na yung pagpapanagot sa mga impeachable officials. Ano ang kanyang official statement, baby girl, kung mamarapatin mo? Kung meron ka pa natitirang May natitira pa ng mga lakas. malasakit, sige, go ahead. Sabi dito ni Senate President Tito Soto, it is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Sa tugtugin pong impossible dream, pag-usapan natin tong issue nito. The dream, to dream, The impossible dream to reach the unreachable star, to impeach the impeachable official. saka ba kasi naglalalagi? Yung tanong mo si Kuya Al Mendoza. Ikaw talaga, kung saan ka kasi naglalalagi anyway, asa na ba ako? Ikaw ba isang ayon dito sa sinasabi ni SP Soto? Hindi nga. Yung pong sinasabi po ni SP Soto, iksian ko na lang po ito. Abangan niyo po mamaya po ang ating mas malaliman na pagpapaliwanag po sa isyong ito para ho natin mas maunawaan. Pwede ko po itong i-connect. Dito nga po, ako'y nagulat din nung nagsalita nga itong si dating ICI Commissioner Rosana Fajardo nung binanggit niya na probably,
Ito po yan sa usapin po ng pagsawata sa usapin ng korupsyon, mga kapatid. No? Kasi nga, ang sinasabi po, kahit ngayon, umamin na po ang DepDev na corruption ho itong dahilan sa hindi pag-usad ng ekonomiya. Corruption po ang dahilan kung bakit po, mga kapatid, wala ho tayong ganoong karaming investment. Corruption ang dahilan po kung bakit nasadlak sa gantong uri po ng edukasyon ng ating mga kabataan. Corruption na mula noon hanggang ngayon patuloy pa rin po. So, ang sabi niya rito, probably, if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes. Ibig sabihin, several na henerasyon. Kumbaga, hindi natin kakayanin ngayon sa henerasyon na ito at yung susunod pang henerasyon. Because then you would probably need to take out everyone who is part of the system. Ako, ngayon ko lang siya napakinggan, although ito ay transcript ng kanya sinasabi. Ang kanya sinasabi po dito, doon sa kanyang pakikinig daw po sa ICI hearing nila, na hindi ho naman na live stream yun, sinabi niya na mukhang na ito, na master na nila, na perfect na nila. At nalaman nila kung paano mga lulusot at nahanapan ng butas yung mga panuntunan. So corruption, mga kapatid, ito pong provision ng ating saligang batas tungkol doon sa pamamaraan po para sa pag-aalis ng mga impeachable official. Ang isa po sa mga impeachable offense ay yung pong corruption. Hindi po ba na nando doon? Dito sa kasong ito ng Supreme Court decision, sabi nga ni SP Soto, mukhang impossible dream na ito kasi nga napakahirap na mag-impeach, magpapanagot sa mga impeachable official. So paano po yan? Kung ang disenyo po ng ating gobyerno ay may checks and balance, right? Between the three branches of government. Paano po ngayon yan? Kung ang sinasabi nga ng ilan dito with all due respect, sa kataas-taasang hukuman, hindi ho naman nanggagaling lamang sa amin ito, kung hindi sa napakarami po ngayon na nag-post ng kanila pong sentiments, mga sinasabi din pong abogado o constitutionalist, ang sinasabi na, paano yan? Nag-overreach na kayo. Ibig sabihin, sinaklawan nyo na yung kapangyarihan ng isang branch of government. At maaari natin ituring ito na grave abuse of discretion sa pananaw po ng iba. So paano yan kapag yung inaasahan mo na siya magtatama sa kamalian ng dalawang branch, mismong nagkakamali na? So siguro po sa sinasabi ng huwag nyo nang kontrahin yan, huwag nyo nang labanan yan kasi baka magkaroon ng constitutional crisis. Ngayon baka iturin ng iba na sa kasalukuyan meron na po tayong constitutional crisis. Wala pa ba? Kasi nga hindi na gumagana yung inaasahan natin na sana nga po ay disenyo ng ating pong konstitusyon para i-correct ang mga mali. Hindi po ba? Yan po ang sinasabi ng ilan. So kumbaga, the Supreme Court declaring the Constitution unconstitutional.